nagpapatuloy na gyera at pag-atake sa mga barko sa Strait of Hormuz, ang mahigit 20 milyong bariles ng langis kada araw na dumadaan dito ay naapektuhan. Ang mga bansa sa Gulf, Saudi Arabia, UAE, ay nagmamadaling gamitin at palawigin ang kanilang mga pipeline upang makaiwas sa pagkontrol ng Iran sa makipot na daanan. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ito ang pinakamalaki, nagdadala ng langis mula sa silangan patungo sa port ng Yanbu sa Red Sea, kaya nitong maglipat ng mahigit 5 hanggang 7 milyong bariles kada araw, na nagpapahintulot sa Saudi na laktawan ng Hormuz. Dadala ng 1.5 hanggang 1.8 milyong bariles kada araw mula Abu Dhabi direktang sa Fujairah, na nasa labas ng Strait of Hormuz, sa Gulf of Oman, nagdadala ng langis mula sa northern Iraq patungo sa Ceyhan, Turkey, Mediterranean. Mga ulat na nagpaplano ng mga bagong proyekto ang mga Gulf countries upang direktang i-connecta ang Persian Gulf sa Arabian Sea, na tuluyang mag-aalis ng panganib sa Hormuz. Nag-iisipan ng isang bagong 116 na kilometro na linya na magkonekta sa Sharjah Port Khalid patungo sa Fujairah. Sinusubukan din ng Iran na gamitin ang kanilang pasilidad sa Qum-Mubarak, sa labas ng Hormuz, upang direktang mag-export sa JASC terminal. Ang kabuuang kapasidad ng lahat ng pipelines ay hindi sapat upang palitan ang 20 milyong barils na dumadaan sa Hormuz, na nagiging sanhi ng mataas na presyo ng langis. Mga alternatibong daanan tulad ng Fujairah at mga pasilidad sa Red Sea ay tina-target din ng mga drone attack, na nagpapababa sa pagiging maaasahan nito. Ang mga barko mula sa Red Sea, Yanbu, ay kailangan pa ring dumaan sa isa pang delikadong choke point, ang Bab el-Mandeb Strait. Sa lukuyang sigalot, marami ng barko ang umiiwas hindi lang sa Hormuz kundi pati sa Red Sea. Sila ay dumadaan sa timog na dulo ng Africa, Cape of Good Hope. Ang rutang ito ay mas matagal, aabot ng karagdagang 10 hanggang 15 araw o higit pa, at mas mahal dahil sa taas ng freight at insurance costs. Ilang bansa na itinuturing ng Iran na friendly o hindi sangkot sa sigalot ay pinahihintulutan pa ring dumaan sa pamamagitan ng negosasyon. Ang Iran ay nagpapataw ng mahigpit na kontrol at banta sa mga barkong dumadaan, kaya itinuturing itong aktibong conflict zone. Panukalang bypass canal sa Strait of Hormuz, na nagkakahalaga ng humigit kumulang at may habang daan-daang kilometro sa pamamagitan ng mga bundok, ay isang napakalaking proyektong infrastruktura na maaaring tumagal ng mahigit 1 dekada o higit pa kung matutuloy. Ito ay naglalayong iwasan ang geopolitikal na tensyon sa rehiyon, kung saan 20% ng langis sa mundo ang dumadaan. Bagamat may mga mungkahi na kaya itong gawin sa loob ng 5 taon gamit ang matinding teknolohiya at pondo, ang mga hamon sa heograpiya at politika ay nagpapahaba sa prosesong ito. Ayon sa mga pagsusuri, hindi ito maikling solusyon dahil ang pinakamalaking hamon ay ang paghukay sa mga kabundukan ng Hejar na umaabot ng higit metro ang taas. Kakailanganin ang malawakang pagpapasabog, blasting, at pagtatanggal ng bilyon-bilyong kubiko ng bato. Halos 1/5 ng pandaigdigang kalakalan ng langis ang kasalukuyang dumadaan sa Kipot, na ginagawa itong isang kritikal na arterya ng internasyonal na merkado ng energy at isang madalas na flashpoint sa panahon ng mga paghaharap sa rehiyon. Minumungkahi ng mga paunang talakayan na ang naturang kanal ay posibleng tumawid sa disyerto na lupain sa UAE o Oman at umabot ng humigit kumulang 100 kilometro, na nag-uugnay sa Persian Gulf sa mga daungan sa baybayin ng Arabian Sea, kabilang ang mga lugar malapit sa Fujairah. Ang proyekto, kung maisa sa katuparan man, ay kailangang tumanggap ng napakalaking crude carriers, VLCCs,
na nangangailangan ng hindi pa nagagawang gawaing pang-inhinyero na maaaring lumampas sa sukat ng mga makasaysayang proyektong pandagat tulad ng Suez at Panama Canals. Gayunpaman, ang panukala ay nananatiling higit na haka-haka at eksplorasyon, na walang formal na pag-aaral sa pagiging posible, mga pangako sa pagpopondo o mga plano sa pagtatayo na inihayag ng mga gobyerno ng Gulf. Pansin ng mga analyst na ang napakalaking hamon sa engineering, mula sa bulubunduking terrain sa kahabaan ng baybayin ng UAE Oman hanggang sa paghuhukay sa disyerto, pamamahala ng tubig at mga panganib sa pagsingaw, ay gagawing napakasalimuot at magastos ang pagsasagawa, posibleng umabot sa 10 o kahit daan-daang bilyong dolyar. Sa ngayon, patuloy na umaasa ang mga bansa sa Gulf sa mga alternatibong koridor ng energy na binuo na upang mabawasan ang pag-asa sa Strait of Hormuz, kabilang ang mga pangunahing pipeline ng langis na nagdadala ng crudo sa mga daungan sa labas ng choke point. Naniniwala ang mga strategic analyst na ang konsepto ng kanal ay nakakuha ng bagong atensyon dahil sa mga kamakailang pagkagambala at pagtaas ng mga alalahanin sa seguridad sa makipot, ngunit binibigyang diin na ito ay nananatiling isang pangmatagalan at lubos na mapaghangad na pananaw sa halip na isang napipintong proyektong pang-imprastruktura. Ang Suez Canal ay inabot ng 10 taon bago natapos, at ang iminumungkahing kanal sa Hormuz ay mas malaki at mas mahirap ang terrain. Noong 2013, isang panukala ang inihain ng isang Saudi national upang gumawa ng kanal na magsisilbing alternatibong ruta para sa mga oil tanker, na iiwas o magbabypass sa Strait of Hormuz. Ang minungkahing kanal ay may habang nasa pagitan ng 60 hanggang 100 kilometro, pagdudugtungin nito ang Arabian Gulf at ang Gulf of Oman. Ang pangunahing layunin ay wakasan ang pagdepende sa Strait of Hormuz, na madalas bantaan ng Iran na isasara tuwing may tensyon sa pagitan nila at ng United States. Noong panahon na yon, 2011 hanggang 2013, tinatayang 17 milyong barrels ng crudo o 35% ng seaborne oil shipment sa buong mundo ang dumadaan sa Strait of Hormuz araw-araw. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, ang anumang banta ng pagbara sa kipot na ito ay nagdudulot ng panganib sa pandaigdigang supply ng langis.